Ang mundo ni Peppa Pig ay puno ng kasiyahan. Pero may isang karakter na laging nagpapataas ng kilay at siya ay walang iba kundi ang mahal nating si Madam Gazelle. Sa nakaraang video namin tungkol sa kanya, pinag-usapan namin ang ilang mga palatandaan na nakita namin na nagpapahiwatig na isa siyang vampira. At sa video na ito, tatalakayin pa namin ang ilan pang mga palatandaan na maaring magpatunay na isa nga siyang vampira. Hello, everyone! Ngayon, alam na natin ang misteryosong pagkatao ni Madam Gazelle at ang posibilidad na isa siyang vampira. Sa ngayon, napag-usapan na natin ang iba't ibang mga palatandaan na nagpapahiwatig na isa siyang vampira. Wala siyang refleksyon sa salamin. Mahilig siya sa paniki. May misteryosong Christmas tree sa tabi ng bahay niya at iba pa. Ngayon, may bago tayong palatandaan na mas nagpapatibay sa kaso na vampira siya. Naalala mo yung episode na Araw, Dagat at Nyebe? Lahat sa bayan ni Peppa ay pupunta sana sa tabing dagat. Ngunit nagulat sila dahil natakpan ng nyebe. Makikita natin na nanginginig ang lahat. Halos naging eskultura ng yelo si Mommy Pig nang sumayad sa tubig ang daliri ng paa niya. Pero si Madam Gazelle, lumalangoy siya sa tubig na kitang-kitang napakalamig. Pero hindi man lang nanginginig, parang nasa tropikal na paraiso lang. Anong nilalang ang hindi tinatablan ng sobrang lamig? Pag-isipan mo. Madalas silarawan ng mga vampira na malamig ang dugo, literal at mataling haga. Marahil ang kanyang sinawa ng pisyolohiya ang dahilan kung bakit kaya niyang tiisin ang lamig na magpapatakbo sa isang normal na tao, papunta sa kumot at mainit na tsokolate. Kitang-kita natin ang pagkakaiba dito. Si Mommy Pig, isang normal na mamal na may mainit na dugo, ay nakakaramdam ng lamig tulad ng karaniwang tao. Si Madam Gazelle, dumudulas lang sa nagyelong alon na parang wala lang at mukhang gusto pa niyang limig ng tubig. Tara na mga babae! Ano pang hinihintay nyo? Dahil nabanggit ang gusto at ayaw niya, pag-usapan ng bawang. Isa sa klasikong kahinaan ng vampira, di ba? Bagamat walang matutulis na patpat o krus sa mundo ni Peppa, may banayad na pahiwatig ng sinao ng paggamuhi. Sa episode na Wildflower Wood, sumama si Madam Gazelle sa mga bata sa lakad. Habang nag-iikot sa gubat, nabanggit ang ligaw na bawang. Iyan ay ligaw na bawang! Malinaw na sinabi ni Madam Gazelle na ayaw niya ng ligaw na bawang. Hindi lang basta pagpili ng pagkain ito. Para sa isang karakter na tila natutuwa sa lahat ng bagay at hinihikayat ang pagsubok ng mga bagong bagay. Ang kanyang partikular na hindi pagkagusto sa halamang ito, na malakas na konektado sa pagtaboy ng mga vampira, ay isang nakakakilabot at eksaktong detalye. Parang ang presensya nito ay nagpapalungkot sa kanya na tila sulyap ng tunay niyang sarili. Iyan ay ligaw na bawang! Hindi ko rin masyadong gusto yon. Isa pang palatandaan na posibleng vampira si Madam Gazelle ay ang kanyang edad. Mapapansin mong hindi siya tumatanda. Siya ang naging guro ng mga magulang ni Peppa at hanggang ngayon ay mukhang pareho pa rin siya. Walang bakas ng paglipas ng panahon. Sa Madam Gazelle's leaving party, sinabi ni Peppa na magre-retiro na ang guro nila kaya nag-organisa ang kanyang mga magulang ng pamamaalam na party dahil dati rin nilang guro si Madam Gazelle. Sa ilang eksena ng flashback, makikita si Madam Gazelle na nagtuturo kina Daddy at Mommy Pig at mapapansin na pareho pa rin ang itsura niya hanggang ngayon. Paano kaya nangyari yon? May espesyal ba siyang pampabata na cream o iba pang dahilan kaya halos di nagbabago itsura ni Madam Gazelle? At hindi lang ito ang tanging episode na nakita natin ang mga pagbabalik tanaw kay Madam Gazelle. Sa episode na Playgroup Star, nakita rin natin ang isa pang pagbabalik tanaw kung saan siyang guro ni na Daddy at Mommy Pig. Ipinapakita ng mga palatandaan na mas matanda si Madam Gazelle kaysa sa iniisip natin dahil nagturo na siya sa 2 henerasyon. Pero posible kayang mas matanda pa siya kay Lolo Pig? Hindi lang ang hindi nagbabagong itsura ang palatandaan ng mga vampira. Kilala rin sila sa pambihirang lakas. Hindi tulad ng mga tao at karamihan sa ibang nilalang, ang mga vampira ay may pambihirang pisikal na kakayahan. Kaya nilang buhatin ang mabibigat na bagay, magpakita ng sukdulang liksi, at kahit basagin ang matitigas na materyales ng madali. Madalas ipinapakita ang katangiang ito sa mga kwento at alamat ng vampira, kaya lalo silang kinatatakutan at kinahuhumalingan. Lalo pang kapani-paniwala ang teorya tungkol kay Madam Gazelle, habil sa kanyang kakaibang sigla at tibay sa kabila ng edad niya. Bagamat mas matanda siya sa karamihan ng adult na karakter, hindi siya kailanman mukhang pagod. Lagi siyang parang may walang hanggang enerhiya sa pagsayaw, pantalon, at pagbubuhat ng mabigat na bagay ng di pinapawisan. Halimbawa, sa episode na Bat at Bola, sumali siya sa mga bata sa baseball
At nang siyang pumalo, tinamahan niya ang bola ng malakas, kaya nabasag ang bubong ng paaralan. Ngayon ang tanong dito ay, normal ba para sa isang matandang babae na mahigit 100 taong gulang na magkaroon ng kakayahang gawin ang ganoong bagay? Sa totoo lang, imposibleng mangyari yon. Maliban na lang kung ang taong ito ay may pambihirang lakas, gaya ng karaniwan sa mga bampira. Sa episode na Pumpkin Party, tinanong ni Susie si Nanay Tupa kung ano ang bampira. Sabi ni Nanay Tupa, ito ay nilalang na natutulog sa araw at gising sa gabi. Ito ay isang taong natutulog buong araw at gising buong gabi. Pero hindi tulad ng mga bampira. Karamihan sa mga tao ay mas gustong magpahinga sa gabi. Pero mukhang hindi ganun kay Madam Gazelle. Meron siyang kakaibang mga gawain tuwing gabi. Sa Guinea Pigs episode, pinili ng guro ang estudyanteng mag-aalaga ng kanyang mga guinea pig habang nasa bakasyon siya. Ang mapalad o malas na napili ay si Peppa, na ikinagulat ni na Mommy at Daddy Pig dahil sa sobrang gulo ng routine ng mga alaga ni Madam Gazelle. Isa sa kakaibang kondisyon ng pag-aalaga ng guinea pig ay ang pagsuklay sa kanila sa gitna ng gabi. Pero bakit susuklayin ng isang tao ang mga alaga niya sa ganung oras? Marahil dahil sa pagiging vampira niya, hindi natutulog si Madam Gazelle sa gabi at ginugugol ang oras sa pagsuklay ng kanyang mga guinea pig. Sa totoo lang, yun lang ang paliwanag na naiisip natin sa kakaibang gawaing yon. Kaya, paano nagkaroon si Madam Gazelle ng pambihira at tila walang kupas na kapangyarihan? Kahit didiretsong sinabi sa palabas, maraming tsorya ang fans at base sa pahiwatig, pwedeng gumawa ng kapani-paniwalang tsorya. Ang kanyang mga misteryosong kwento tungkol sa dating bayan at itim-puting litrato sa bahay ay nagpapahiwatig na nakaraan na malayo sa makulay na mundo ni Peppa Pig. Marahil daan-daang tao na nakalipas, sa isang lupain ng alamat, si Madam Gazelle ay mortal na nakatagpo ng vampira na nagbigay sa kanya ng sumpa o biyaya ng walang hanggang buhay. Maring ito ay isang malungkot na aksidente, desperadong kasunduan o lahing naman na niya mula sa sinuunang pamilya ng mga gazelle na mahilig sa gabi. Isipin mo siya, masiglang batang guro sa malayong panahon. Biglang nabigyan ng pasaning walang kamatayan, habang nananatili siyang di nagbabago at nasasaksihan ang pagdaan ng mga henerasyon. Ang misteryon ito ay lalo pang lalong nagpapataas ng kanyang dating. Iniiwan tayong nagtataka sa mga sakripisyong ginawa at lihim na dala niya bago pa naging biik si Lolo Baboy. Baka iniisip mong di vampira si Madam Gazelle kasi nakita mo siyang naglalakad sa araw. Madalas itong maling akala ng mga tao dahil sa mga lumang kwento. Sa mundo ng supernatural, mahalaga ang pagbabago at pagunlad. Posibleng si Madam Gazelle ay isang mas matanda at makapangyariang uri ng vampira. Isa na sa daan-daang taon ay nasanay sa makabagong mundo at walang katapusang sikat ng araw. Maaari may likha siyang proteksyon o nakahanap ng mahiwagang bagay tulad ng espesyal na alahas o krema mula sa kanyang dating bayan na nagpoprotekta laban sa masamang sinag ng araw. Isipin kung gaano siya laging kalmado. Parang may panangga siya sa loob na nagpapakilos sa kanya ng mahinahon kahit maaraw. Hindi halatang naiilang. Hindi tulad ng mga vampire sa lumang kwento. Ang kakayahan niya magbago ang dahilan kung bakit siya kahanga-hanga at kaakit-akit. Patunay na kahit mga nilalang na nabubuhay magpakailanman, ay kayang matuto ng mga bagong paraan para mabuhay. Kaya, ano sa tingin mo? Posible kayang vampira talaga si Madam Gazelle? O isa lang siyang normal na tao na may kakaibang kapangyarihan? Iwanan ang inyong mga opinyon sa komento sa ibaba. At gaya ng dati, magkikita-kita tayo sa susunod na video.